Good morning! Muling nagbabalik ang programang Wanna Know. Dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Ngayon po ay araw ng Martes, November 26, 2024 at ang oras po natin ay 10:10 na ng umaga. Kami po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras mula sa Applied Communication Division. Ako po si Alagad Noel. Mula sa Gender and Development Program, ako po si Alagad Team. Mula din po sa Gender and Development, ako po si Alagad Rocky. Again, good morning po sa lahat na nakikinig live on air at nakikinig live on air at nanonood online sa ating official Facebook page sa Radyo Agri 90.1 Filmec. Ayan, good morning din po sa buong Filmec community. Of course, led by our Director 4, Dr. Janicio G. Alvindia. And nice din po naming batiin ng isang good morning ang aming Director 3, si Sir Joel V. Dator. Also, our Interim Director for Extension, Sir Elijah Davalos, our Interim Director for Research and Development, and our GAD Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson C. Santiago, and sa lahat po ng MANCOM members, and also our GAD Focal Person, Ma'am Bess G. Magararu. Minabati rin po namin ng isang good morning ang lahat po ng Gender and Development Technical Working Group members. Ayan. Again, good morning po sa ating lahat. At kung kayo po ay may gustong batiin, you can message us on Facebook, Radyo Agri 90.1 Filmec, or comment down sa ating live stream. Ayan. Before we proceed po sa ating topic ngayong araw, balikan muna natin yung ilan sa mga natalakay natin sa previous episode, Alagad Tin and Alagad Rocky. Ayan. Alagad Rocky, pwede mo bang i-share sa mga viewers natin, mga listeners natin Alagad Tin, yung mga napag-usapan natin sa previous episode. Ayan mga karadyo, to give you the recap of our previous episode, napag-usapan po natin last time yung International Men's Day and syempre yung role ng men in achieving gender equality. So itong International Men's Day ay sineselebrate natin tuwing November 19 every year. So napag-usapan din natin sa last episode yung tinatawag po nating 6 pillars of International Men's Day. Nakapaloob din po dito yung mga challenges na kinakaharap ng mga kalalakihan like yung mental health and emotional well-being, ang workplace pressure, fatherhood and parenting, physical health issues, relationship dynamics, gender expectations, and masculinity. Kasama rin po dito ang economic pressures, addiction and substance abuse, and syempre yung social and cultural changes. Tinalakay din po natin ang role of men in achieving gender equality kasi nga sinasabi natin dito sa ating programa na gender equality is not just a women issue, it's a human issue. We all have a part to play in creating a world where lahat tayo po, regardless ng ating gender, ay merong equal opportunity and rights. Ayan. So, again mga karadyo Agri, ang tinalakay po natin last episode natin ay yung International Men's Day nga po na in-observe natin noong November 19. And also, binigyan din natin ng spotlight yung role ng men in achieving gender equality. So, ngayong araw po, ay dadako naman tayo sa panibagong topic natin. Ito nga po yung 18-day campaign to end violence against women. So, nag-start na po siya kahapon. Ito po ay in-observe natin tuwing November 25 to December 12 every year. Ayan. So, Alagad Rocky, ano nga ba itong 18-day campaign to end violence against women? For short background lang po dito po sa ating campaign, ang VAW or yung violence against women po ay isang malawakan na problema po sa lipunan. At hindi lang po yan nangyayari sa Pilipinas, kundi po worldwide. And it affects an estimated 1 in 3 women. So, sa 2022 po na National Demographic and Health Survey, according po sa PSA, they revealed that nearly 1 out of 5 women have experienced emotional, physical, and sexual violence by their mga partners nila, ganyan. So, kanilang mga ex-husband or mga current husbands. Ayan. And in 2023 alone, 8,055 cases classified under the RA 9262 ang nai-report po sa PNP. So, despite po yung mga significant progress or yung mga development na na-achieve naman po natin, malayo pa rin or parang it's a long journey pa din para ma-achieve natin yung sinasabi natin na
equality between men and women. And yung according po sa Global Gender Gap of 2024, it will take 134 years to achieve full gender parity. So, if we translate that years, it will take 5 generations, which is lalagpas na po sa 2030 Sustainable Development Goals na SDG 5 na tinatarget po natin na magkaroon ng gender equality by 2030. Grabe, ganun pala katagal yung kailangan pa nating i-google na pagdating dito sa pagsugpo dito sa issue na to, no? Medyo kailangan siguro double effort pa para kahit pa paano hindi man natin to ma-reach by 2030 ay magkaroon ng significant progress, makausad tayo. Yes. So, although sinabi ng 18-day campaign, sana hindi lang 18 days lang talaga siya natin gawin. Siyempre, beyond that pa, kasi every day, ayun, di ba, kailangan talaga natin isulong yung advocacy to end violence, yung karahasan sa mga kababaihan. So yan, tama ka dyan, Alagad Noel. And para lang po sa ating mga karadyo, sa pagbibigay alam po namin ng layunin ng 18-day campaign to end violence against women. Ito pong kampanya na to ay naglalayon na makapag-raise ng awareness po about sa iba't ibang klase ng violence against women and then yung impact po nito. And kasunod po nun ay sinusuportahan po ng campaign na to ang Philippine government's effort para maprotektahan po yung yung support services natin and resources para ma-overcome nila yung mga trauma, no, na nararanasan nila during itong mga hindi kanais-nais na experiences. And then lastly, it launches the National Action Plan to End VOW, kung saan ito po yung roadmap ng Pilipinas, no, to eliminate VOW in the country. Ayan. So, ito nga pong 18-day campaign to end violence against women, mga karadyo, ay ito po ay pinangungunahan ng the Philippine Commission on Women or PCW. So sila po is mandated to lead, coordinate, monitor, and evaluate the nationwide yearly observance of the 18-day campaign to end VOW from November 25 to December 12. So it is a calling for unity among all genders and sectors of society to finally put an end to violence in all its forms. So ayan nga po, noong 2022 to 2027, ayan. So, mula 2022 hanggang 2027, ang team po natin is United for a VOW-Free Philippines. At ngayon pong 2024, ang kanya pong sub-team is VOW Bigyang Wakas, ngayon na ang oras. So, sabi po, according sa PCW, it highlights the urgency of the advocacy in line with the commemoration of the 20th anniversary of the signing of the Anti-VOWC Act of 2004 or Republic Act 9262. So, ayun nga po, Rocky Alagad team. So, ngayon nga pong campaign na ito, so, until December 12, ay ano ba yung mga ina-expect or ano ba yung mga i-expect ng mga viewers natin sa Wanna Know na programa natin? So, ayan po mga karadyo. Sa darating po na November 28, magkakaroon po tayo ng online interview din with our resource person from the Philippine National Police Women's Desk Muñoz. So, kung tayo po may mga katanungan regarding RE 9262 or violence against women and their children, maaari po nating ipadala yung ating mga katanungan sa ating FB page. Ayan. So, kailangan din po tumutok din po kayo every Tuesday and Thursday ng mga Karadyo Agri kasi sa observation natin ng 18-day campaign against 18-day campaign to end violence against women ay pag-uusapan natin yung mga gender and related law o yung mga vow related law. Ayan. So stay tuned mga Karadyo Agri. Again, magsisimula po yan sa November 28 until December 12. Ayan. So, Alagad Rocky, Alagad Teen, ano naman yung mga campaign activities na inihanda ng PCW? And also, bilang kasama nga tayo sa advocacy na ito, ano ba yung mga nakaprepare natin na activities within the agency and yun nga sa PCW?
Ayan, for sa campaign activities naman na ililid ng PCW, unang-una is yung tinatawag nga na vow bigyang wakas ngayon ang oras, yun ang ating tema. On the first day of the campaign, which is nung November 25, 2024, nagkaroon din ng kick-off activity ang PCW, which in collaboration with the Interagency Council on Violence Against Women and Their Children, or yung IAC-VAUC, they held an on-site program to unveil the preliminary findings ng RA 9262 assessment. And also, para i-launch yung NAPEVAW, and kung saan diniscuss din nila yung crucial role ng pagkakaroon ng barangay vow desks, and yung nag-feature sila ng mga victim survivors who have benefited from the Anti-VAUC Act of 2004. And ayan, also meron silang tinatawag na Human Hindi Laruan Anti-Trafficking in Persons Awareness Campaign, which is in collaboration then with Interagency Council Against Trafficking naman, in line with their theme na iisang nasyon, iisang aksyon sa bagong Pilipinas, tapusin ang human trafficking ngayon. So, the PCW intensify its anti-trafficking efforts and create compelling materials to raise public awareness about trafficking in persons during this campaign. And also, dito po kasi sa commonly na victim ng trafficking is mga kabataan or mga kababaihan, 'di ba? Which is parang minomonetize ang kanilang pagkababae or mga bata, ganun. So, this year, may magpo-focus sila dito sa anti-trafficking. And also, magkakaroon din ng the Orange Exhibit or yung Journey Towards a Vow-Free Philippines, kung saan mag-feature naman ang PCW ng mga previous activities and accomplishments na nangyari or nagawa ng PCW. Magkakaroon sila ng timeline exhibit during dong kick-off nila din nung November 25, nung kick-off ceremony din nila, and also to inspire yung iba pang mga agencies katulad natin na sundan yung yapak nila or sundan yung mga activities na ginagawa nila para mas spread natin yung awareness dito sa EVAW. And then, meron ding tinatawag na #OrangeShare Icon movement, kung saan naman it aims to spark awareness and collective action on VAW. Itong OrangeShare Icon, dito tayo nagpa-participate kung saan yung ating Filmec icon ay dinedesignan or nilalagyan natin ng kulay na which is yung nagre-represent nga sa EVAW, which is yung color orange, diba? Ayan. So, kung makikita po ninyo, meron po tayong ang mga tarpaulin sa atin pong icon. Ito pong OrangeShare Icon movement na tinatawag, ginagawa ng iba-ibang agency para makita yung kanilang participation, yung kanilang suporta dito sa campaign ng EVAW. Ayan. And if may add, dito din kasi sa OrangeShare Icon campaign, kapag nakikita kasi diba ng tao na, oy, bakit orange yung nasa icon? Parang nakakapag-raise ng curiosity. Yeah, tama. And then magtatanong sila kung bakit, and then anong tayo, mayroon? Ganun. makakapagtanong sila, and then tayo ma-explain naman natin na orange siya kasi mayroon tayo Eat campaign, and then orange yung napiling color dahil bright yung color na yun, and nagre-represent siya sa parang pag-asa dun sa mga biktima ng karahasan. Kaya din tayo ini-encourage na magsuot nga ng orange. Yes. To show or to join yung call na i-end na yung violence against women. So yun nga po mga karadyo Agri, yung mga campaign activities. So pwede nyo po yun makita sa official Facebook page ng Philippine Commission on Women, www.pcw.gov.ph. So again, ang mga activities po na yan ay yung VAW Bigyang Wakas, Ngayon na ang Oras. Nandito rin po yung Human Hindi Laruan Anti-Trafficking in Persons Awareness Campaign, at yung The Orange Exhibit, Journey Towards a Vow-Free Philippines, and yun ngang #OrangeYourIcon movement. Ayan. And
Ayan mga karadyo agri, marami po tayong pag-uusapan sa ating topic ngayong araw, kaya stay tuned lamang po. Magbabalik po ang Wanna Know pagkatapos ng music break. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 PhilMec, kasaganaan para sa bayan. barangay? Sige, halika anak, aalis muna tayo. Umalis sa isang marahas na relasyon. Ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay nagbibigay karapatan sa mga babaeng pigilan ang karahasan ng asawa o karelasyon. Para sa agarang tulong at impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa Police Women's Desk.
Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Ma'am, tulungan niyo po ako. Isusumbong ko ang aking asawa na paulit-ulit po akong binugbog at sinasampal. Naku, misis, mababaw po yung problema nyo. Problemang pamilya lang po yan. Hindi na po problema ng barangay yan. Kayang-kaya nyo na po yung ayusing mag-asawa. Ang karahasan laban sa kababaihan ay hindi problemang mag-asawa lamang. May tungkulin ang bawat barangay na magtayo ng Violence Against Women o VAUDESK na tutugon sa mga kaso ng gender-based violence. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 90.1 FM Filmec, a food-secured nation for everyone. Good morning mga ka-Radyo Agri. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 Filmec sa programang Wanna Know. Ngayon nga po ay araw ng Martes, November 26. At ang oras po natin ay 10:31 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin po kaming mga alagad sa Gender and Development. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Dean. Ako po si Alagad Rocky. Ayan. So, kanina nga po mga ka-Radyo Agri ay naibahagi na natin yung mga campaign activities ng PCW, no? So, sa Philippine Commission on Women. So, ito po ay, hindi lamang po yun yung mga nabanggit natin. Kagaya nga po ng hashtag Orange Your Icon Movement na taon-taon po na sinasalihan or taon-taon po na ginagawa ng Filmec. So, aside doon sa mga nabanggit ni Alagad Rocky, Alagad Teen, ano pa nga ba yung mga iba pang campaign activities na inihanda ng PCW? Ayan, to add yung ating mga napag-usapan kanina, no? Kasama dito yung tinatawag na Do the Macho Choir Challenge. So, during the campaign period, yung PCW ay mag-run ng tinatawag nga natin na Do the Macho Choir Challenge. So, inspired siya dun sa Macho Choir radio plugs nila kung saan ito po yung mga 30-second nursery rhymes about catcalling or yung mga nagpapasweet-sweet dyan sa daan. And then, yung mga participants natin dito ay ini-encourage, no, to creatively reimagine or magdagdag ng kanila pang sariling twist, kumbaga, sa mga radio plugs na to. And then, ipopost nila ito as video formats. Pwede nilang kantahin, sayawin, or i-acting. And also, pwede din nilang i-share yung kanilang mga personal takeaways. Yun nga po sa catcalling. And then, sa iba pa pong klase ng harassment that can lead to violence. So, next po natin dyan, yung tinatawag na hashtag VowFreePH. Ito po yung official hashtag for the 18-day campaign to end vow. So, si PCW din po ay ini-encourage tayong lahat to join yung online campaign using this hashtag on their vow-related social media post. Siyempre, pag ginagawa natin to, tumataas no yung parang engagement and then mas malawak po yung ating marireach para makapagbigay alam pa po tayo dito po sa ating campaign. And then, meron po tayong tinatawag din na Safe Spaces Campaign. Yun nga po, aside po dun sa ating official hashtag ni PCW, ini-encourage din po nila yung paggamit ng hashtag din ito, hashtag Filipino Marespeto and hashtag Safe Spaces Kasali Tayo. So, dito daw po sa hashtag na to, yung publiko po ay can foster, no, can mapalawig pa yung kultura natin ng respeto kasi alam naman natin mga Pilipino talaga magagalang. And then, also to inspire others to address gender-based sexual harassment. Kasi nga po, hindi lang naman po babae, no, yung nakakaranas din ng mga harassment, na pwede din yung lalaki or pwede din yung ibang mga gender. And then, sa pamamagitan din po nito, pag napalawak na po natin yung ating awareness regarding dito, makakapag-create po tayo ng safer spaces for all. And then, lastly, meron pong another hashtag. This is the hashtag vow to end vow commitment. So, under this hashtag, pwede po tayo mag-post ngayon ng ating stop vow photos na, yun po yung kinakaption natin dun sa photo. Stop vow,
Kasama din po yung ating mga personal thoughts and pwede din po opinions or suggestions kung paano po natin ma-achieve yung tinatawag na natin na ito na Vow-Free Philippines. So, ayan alagad, Noel, pwede ba nating i-share sa ating mga karadyo ngayon kung ano ba yung mga ginagawa ng PhilMec in support dito sa 18-day campaign to end vow? Pero before yan, alagatin, parang may gusto lang akong i-share about dun sa mga activities nga ng PCW na katuloy nga nung sinabi ni Alagad Rocky. So, itong Do the Macho Choir Challenge. Siguro, ano ba to? Parang ina-encourage yung men. Especially men kasi... Specifically men ba? Yung pwedeng mag-join sa challenge na to. Kasi diba parang nabanggit natin sa previous episode natin ng International Men's Day na may role din yung role nga ng men na pagka sila yung gumawa ng ganitong bagay, parang yun kasi yung makikita na pag nag-support sila sa isang bagay, parang magpa-follow na rin yung iba di ba? Parang yun nga, tinatawag din natin yung positive male role model na yung nakaraan nating tema sa International Men's Day. And then, sinasabi nga din po natin dito na yung mga kalalakihan po ay dapat maging alay ng mga kababaihan or ng iba pa pong gender to end ito pong tinatawag na natin na violence against women. And also, itong hashtag VowFreePH. So, yun nga po ulit mga karadyo Agi, yung official hashtag sa ating pag-observe ng 18-day campaign to end violence against women. Ayan, kung kayo po ay may mga personal posts or parang support nyo ba sa campaign na ito. So, yun po yung pwede natin gamitin. Hashtag VowFreePH. And, again, ito pong Safe Spaces campaign. Ayan, isa po ito. So, nabanggit nga po natin mga karadyo agri kayo, diba, na until December 12 ay may mga nakahanda po tayong topics. So, isa po yung Safe Spaces Act na atin pong i-discuss sa ating future, sa ating mga next episodes. And also, itong hashtag vow to end vow commitment. Paano pa natin ipapakita? Pwede ba natin ipakita alagad Rocky kung paano ba tong vow to end vow na commitment na to, yung stop vow. Paano ba to? Kasi yung mga previous campaign, yung ginagawa natin dyan, parang tinataas natin kami natin ganyan. Parang nakaganon lang. Parang stop the violence, ganun. Tapos parang pwede natin siya may-picture ang mga sarili natin, and then syempre pahayag natin yung ating suporta dun sa campaign. And also, syempre suggestions, kasi open naman syempre yung ating himpilan, PCW, yung Philippine government para mas mapatibay pa yung mga ating mga and laws. Siguro hindi lang individual post, parang mas okay siguro no na yun. Encourage natin yung mga friends natin, yung mga co-work natin to support itong campaign to end violence against women. Ayan. Pwede kayo mag-upload ng actually parang meron yata ding parang in-encourage din ni PCW yung mga individual na mag-post ng stop vow. Tapos parang meron ba siyang parang prize, ganun? Or actually, hindi ko pa na-check. No? Pero pwede natin yung tingnan and then i-announce natin sa ating mga future episode para makasali mga ating mga karadyo. To confirm, i-visit nyo po ang official Facebook page ng PCW, Philippine Commission on Women, para makita nyo po doon yung mga iba pang activities na inihanda nila sa online. Ayan. Na pwede nyo pong na pwede po kayo mag-join to show nga po yung inyong support sa campaign na ito. So, again, yun nga po yung Do the Macho Choir Challenge, hashtag VowFreePH, Safe Spaces Campaign, and yung hashtag Vow to End Vow Commitment. So, alagad nabanggit mo nga kanina, no, na si PhilMec ay may mga activities din na sinasalihan natin taon-taon. Kailan nga ito nag-start, alagad? I think nag-start ito noong November 2019, no? Ito yung unang beses yata na nakiisa yung ating ahensya sa campaign. So, simula 2019 until this year, present, 2024, ay taon-taon po na nagjo-join si PhilMec sa mga activities po to show support sa 18-day campaign to end violence against women. So, isa na nga po dito yung kick-off program. Every year po yan, tuwing November 25. So, nabanggit nga po natin kanina na ang 18-day campaign po
ay nag-i-start ng November 25 hanggang December 12. So, every 25th of November po tayo nagkakandak ng ating kick-off program. And also, meron din po tayo mga social media and banners or yung Orange Your Icon Advocacy. So, committed din po si Filmec sa pag-support sa 18-day campaign against to end violence against women sa online world. Ayan. And ito nga pong Orange Your Icon Advocacy. Ano na nga yung sabi mo kanina, alagad, Rocky, sa Orange Your Icon Advocacy? Ito yung pagde-design natin sa ating official agency icon ng color orange, kahit anong orange na design, or yung tarpaulin yung meron tayo ngayon. And nakikita ko rin sa ibang mga agency, parang ang ginagamit nila is yung lights. Yeah, pwede din. Parang even yung mga public nga na establishment sa mall, di ba? Kasi parang meron din silang partnership with PCW. So parang mas okay nga din no na ganun na kung saan mas maraming tao, maraming makakita. Mas maraming ma-encourage o mahihikayat yung campaign na ito sa na mag-support pa yung mga tao, di ba? And isa nga din po ang wearing of orange every Friday during campaign period. And so baka may mga nakakasabay kayo sa daan, ayan, or sa jeep, public transportation na mga naka-orange. Lahat sila naka-orange. Actually kahapon, di ba? Lahat naka-orange. And ito nga din pong parade. So parang once pa lang natin ginawa ito. Once pa lang noong 2021. And yun nga po, meron din po tayong na-establish na CODI. Ano ba itong CODI, Alagad Team? Ito po yung, sa kaalaman po ng ating mga karadyo, ito pong CODI, ibig sabihin po niya ay Committee on Decorum and Investigation. So, ito po yung mechanism sa isang ahensya kung saan, halimbawa po ay, halimbawa lamang po, kung tayo po ay makakaranas ng sexual-based, gender-based harassment sa workplace, ay pwede po nating ipagbigay alam sa ating CODI para po sila ay makapagsagawa ng yung investigasyon po para mabigyang solusyon po yung mga ganitong problema na karaniwan ay nararanasan din natin sa workplace. And isa nga din po yung itong dissemination of IEC in 2 barangays sa Muñoz. So, saan ba itong mga barangay na ito, Alagad Teen, Alagad Rocky? So, yun, parang hindi yata ako sumama dito. Hindi ako nakasama dito. So, last year ito, ito po ay in collaboration with the Science City of Muñoz, CSWDO. Yun po yung sinagawa natin itong dissemination of IEC materials sa dalawa nga pong barangay ng Science City of Muñoz. So, nilalayon po nito na mas mapalawak pa nga po yung reach natin sa pagbibigay alam dito sa tinatawag nga po nating violence against women. And then, kadalasan po kasi sinasabi yan sa research na pagdating po sa mga rural area, no, kadalasan may mga nagaganap dyan na mga pang-abuso, ganun. Parang kasi minsan yung iba, nahiya na lang sila magsumbong kasi parang tingin nila it's a personal problem na hindi na dapat iparating sa barangay. Pero sa kaalaman po nating lahat, ang bawat barangay po or bawat city ay meron po tinatawag na VAU desk sa PNP. So, dun po tayo pwedeng humingi ng tulong kung tayo po ay nakakaranas ng mga karahasan. So, sana, wag naman po sana, no? Pero, in case lang po, meron po tayong malalapitan. And also, meron din po tayong iba pang mga activities in support sa advocacy na ito. Siguro, mabanggit na lang din natin Alagad Teen, Alagad Rocky. So, noong, kailan na nga yun? Noong nagpunta tayo sa Home for the Girls. Home for the Girls. May, I think that's May. Noong May. In celebration natin ng Women's Month. And support din natin sa Girl Child Week. Oo, ayun. So, nakakalap po tayo ng funds sa ating Wana Night. So, sa film showing natin. Wana Film Fest. Yun. So, yung naipon po natin na funds doon ay i-donate po natin sa Home for the Girls sa Palayan City. Ayan. So, Alagad Teen, Alagad Rocky, meron pa ba tayong ibang
pwedeng i-share sa ating mga tagapakinig. Siguro, bumati muna tayo sa ating mga live viewers ngayon. So, ayan, nanonood po si Vina Palyar mula sa Applied Communication Division. Pa-shoutout daw po. Hello, Vina! And also, ayan, Alagad Rocky may, parang may nakakakilala sa live natin ngayon. Hindi po ako to. And good morning po sa iyo, Sir Mark Ganareal. And good morning din po kay Ma'am Mary Jane Pablo. And nanonood din po si Ate Mickey. Hello, Ate Mickey. And then, nice din po namin bigyan na shoutout ang ating pong God TWG member, Ma'am Vicky Mesa. Good morning po, Ma'am. Good morning po, Ma'am. And also, sa iba pang mga nakasubaybay sa ating live stream, si Ma'am Michelle Paragas, si Maymay, ayan, si Kuya Ray, and sino pa ba? Ayan, si Colleen, ayan. Hello, Colleen. Parang nasa kabilang naman siya. Pero hello po sa mga nanonood sa ating live stream ngayong umaga. Ayan, adagdag lang po namin sa mga effort and activities po ng atin pong ahensya. So, maganda po this year dahil meron po tayong bagong activity which is ito pong ating hosting dito sa Radyo Agri, kung saan dito po sa ating programa na Wanna Know, magkakaroon po kami ng episodes kung saan pag-uusapan natin ito pong mga vow-related laws. So, today nga po, November 26 ay tinakal po natin kung ano nga ba itong 18-day campaign to end violence against women. And then sa November 28 po, nabanggit nga din po kanina, magkakaroon po tayo ng resource person galing po sa PNP sa Muñoz na pag-uusapan naman po natin ito pong RA 9262 or yung anti-violence against women and their children. So for next week naman po, magkakaroon po tayo ng episode on December 3 which is about naman po sa RA 11648 or an act providing for stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse, increasing the age of determining the commission of statutory rape. And for December 5, ang pag-uusapan po natin is yung RA 11313 or yung Safe Spaces Act and ang Bawal Bastos Law. Ayan, so for December 10, pag-usapan po natin ang RA 7877 or Anti-Sexual Harassment Act of 1995. And for December 12, which is yung last day po ng ating campaign, pag-uusapan naman po natin yung RA 9208 or yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ayan. And so, mga karadyo agri, stay tuned po every Tuesday and Thursday. 10 to 11 po ng umaga dito po yan sa ating programang Wanna Know sa Radyo Agri 90.1 Filmek. At mga karadyo agri, yan na nga po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong umaga tungkol sa 18-day campaign to end violence against women. Sana po ay marami po kayong napulot na impormasyon. Dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. At para po sa ilang paalala or iba pang GAD updates, i-visit nyo lamang po ang aming official website sa gad.filmec.gov.ph at ang aming official Facebook page na DA Filmec GAD Office. Abangan nyo po ulit ang aming mga next episode. Dito pa rin po yan sa Wanna Know sa Webes nga po November 28, 10 to 11 ng umaga sa Radyo Agri 90.1 Filmec Kasaganaan para sa bayan. At para po sa iba pang announcements, ayan. Para lang po sa ating mga announcement natin for today, yan po para po sa ating mga karadyo, sa darating nga po na November 28, meron po tayong interview with PNP Women's Desk regarding po sa RA 9262, Violence Against Women and Their Children Act. So, kung may mga katanungan po tayo, pwede po natin yan ipadala sa ating official Facebook page, DA Filmec GAD Office and Radyo Agri 90.1 Filmec. And para naman po sa ating Filmec personnel, sa darating po na November 29 and December 6, tayo po ay magsusuot ng orange shirt in support po dito po sa ating campaign. And para naman po sa ating mga project leaders, staff, implementers, sa darating po na December 3 to 4 ay magkakaroon po tayo na assessment workshop of 2024 GAD-TAG projects using Hagadaga PIME. Ayan. Thank you, Alagad Tin and Alagad Rocky. And bilang pagtatapos nga po ng ating programa, gusto po namin mag-alay ng
prayer to end violence against women. So ito po ay mula po sa Philippine Commission on Women, na sana po ay mag-join po tayo sa mga activities na inihanda ng PCW, and also ina-encourage na rin po namin dito sa Wanna Know na yung mga individual po na ipakita yung support sa 18-day campaign. Hindi lamang po sa within 18-day na period, kundi araw-araw. So, ito po yung prayer to end violence against women. December 12, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW, that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of VOW, the courage to speak up against VOW, the resourcefulness to help a victim of VOW, and the resolve to never commit any form of VOW. For all of this, we implore your guidance. Amen.